Naku mga ka-good news, bakit kaya nagpapanik ang mga Amerikano ngayon? At bakit natatakot ang ibang tao dahil sa pangyayaring ito? 3 araw na lamang ay parating na ang total eclipse. Pakinggan natin ang mga komentaryo ng ibang vlogger sa YouTube tungkol sa pangyayaring ito. Total solar eclipse that will darken the skies for millions of people. Dude, these are aliens. I've never seen this before. Always looks like a UFO putting something down. Arkansas, Ohio, New York, Pennsylvania, and more in total darkness. Running across 15 states, from Texas all the way up to Maine. But with the FEMA warnings, rumors began swirling that FEMA told people in the direct areas the eclipse will affect to have 3 days worth of food and water ready. Ito ang kinakatakutan ng mga tao sa Amerika kung bakit ang gobyerno ay nagbigay ng advice o warning na ang dapat sa lahat ng mamamayan sa Amerika ay mayroong 3 days food and water reserve. Bakit nga ba kailangan silang mag-panic buying doon? Bibili sila ng maraming tubig, maraming pagkain, good for 3 days. Ayon sa balita ay 4 na minuto lang naman ang total eclipse. Bakit kailangan mag-reserve ng 3 araw na pagkain at tubig? Kaya nababahala ang mga tao, baka merong ibang mangyayari at hindi lang sinasabi ng gobyerno ng Amerika ang tungkol sa pangyayaring ito. Baka may kasunod pa ito na mas delikadong pangyayari, pero hindi natin yan mapredict at antayin na lamang natin kung ano talaga ang mangyayari ngayong April 8 sa Amerika. But why? Word of caution is being issued now by emergency management. Stock up on 3 days worth of food, fuel, and water. Some think it's because of possible power outages, and even the news made mentions that this could be a possibility. Total solar eclipse that will darken the skies for millions of people. Guess what? Could it impact the power grid? Some schools along the path have already canceled in-person learning on April 8th. Imagine cities packed with 10 times more people than its usual population. If that is in fact the case, FEMA's probably worried that with so many people around there could be a shortage of supplies, while others think that this is a false flag for something much larger. Maybe that's because of the next red flag that people have been talking about. The National Guard issued their presence with boots on the ground during this celestial event, which also raises many eyebrows. Ito, bakit nga ba ang National Guard ng Amerika, itong reserve na military for emergency ng Amerika, ay naghahanda rin, boots on the ground, ika nga. Bakit kailangan bantayan yan? Hindi ba total eclipse lang yan? Baka meron talagang nasa likod nito na medyo mabigat na pangyayari ang kasunod. At ayon sa mga iba pang balita ay lalabas daw ang bilyon-bilyon na insekto, itong mga bugs na sinasabi. So yan ay mga cockroaches, mga katulad ng mga bee, mga bubuyog, ganyan na mga klase, mga locust, yan mga bugs. Bilyon-bilyon na klaseng bugs ang lalabas daw sa araw na ito na April 8. Kaya parang omen, bad omen na sinasabi sa Biblia. Is this merely a precaution to manage the anticipated crowds, or might it hint at a more covert operation lurking in the wings? Is it possible that we're being left in the dark by something more than the total solar eclipse? Let's add in a no-fly zone order to the mix. There has also been a buzz saying that no airplanes or commercial flights are to fly through that zone during the hours of the eclipse. April the 8th. Well, get ready, Chicago. We're not talking about the eclipse. Ito na yan. Ito yung mga insekto. Broods of cicadas. Cicadas. Cicadas? We're set to see billions, possibly even more cicadas this spring. What makes this rather unusual is that both broods are emerging during the same year. We used to call them locusts. It has just been revealed that during America's much anticipated eclipse, something else incredible is about to happen. Billions and billions of cicadas are going to burst out of the earth after being dormant for over 13 years. Ayan, itong mga tinatawag na cicadas or cicadas, yan ang tinatawag na locust sa Biblia, yung locust plague. Sa panahonan ng Egypt ay merong locust plague
At sa amin dito, ang tawag niyan ay duyon. Ang duyon ay crickets. At yan yung mga insektong napakaingay kapag tanghali na, tumutunog sila. Yan ang tinatawag na sikada at 13 years na daw na hindi na lumalabas yan sa Amerika. At lalabas na daw din yan ngayong April 8 mismo sa araw ng total eclipse. So very sinister. Ominous ang April 8 sa Amerika kasi may mga lumalabas na mga signs of plague. NASA is issuing a warning for people as they go to view it. According to NASA, the totally eclipsed sun is about as bright as a full moon in the sky and is just as safe to look at directly without eye protection. But during the partial phases before and after totality, and throughout the entirety of the partial eclipse, it's not safe. During these periods, the sun is dangerously bright and must be viewed only through special purpose safe solar filters. Okay, at kung kayo'y manonood ng solar eclipse, sabi ng mga eksperto, ay pwedeng tingnan yan without eclipse sunglasses or eclipse lens. Basta tatakip na yung buwan sa araw. Pero kung yung buwan ay paalis na or in the process na tatakpan niya pa ang araw, between the two, yun ang hindi dapat tingnan kasi nakakasira ng mata ang araw. Katulad nitong nasa video, hindi pwedeng tingnan yan kasi on the process na siya ay aalis na yung buwan sa pagtakip sa araw. At yung proseso din na ang buwan ay papunta pa lang sa pagtakip sa araw, huwag din tingnan. Pero kapag ganito na na tumakip na talaga ang buwan, so pwedeng tingnan yan. Ngayon paglagpas dyan ng buwan, yung makikita na yung kalahati ng araw, hindi na yan pwede tingnan ng ating bare naked eyes. Kaya yan ang suggestion ng mga expert na wag tumingin sa total eclipse kapag walang suot na mga salamin. Napakaraming haka-haka na pangyayari o mangyayari ngayong April 8. Sabi ng iba ay lalabas ang mga alien. Sabi ng iba ay end of the world at magpapakita na si Jesus Christ. Sabi naman ng iba ay natural lamang ito na scientific phenomenon. At sabi ng iba ay mayroong covert operation ng Amerika sa araw na ito. Kung ano man ito, comment your thoughts and insights sa ating comment section. Ako'y magpaalam na mga katiats, mga ka-good news. Ingat kayong lahat.